Napasipol ang amain ni Isandra nang ibaba ng dalagita ang tatlong konehong bitbit sa banggerahan. Agad nilapag ni Mang Marco ang kutsilyong hinahasa at sinuri ang napangasuhan ng dalagita. Mga anak na ito, ibig sabihin dumami na sila. Komento pa ni Mang Marco habang pinakatitigan ang mga paa ng koneho. Sa timog na bahagi ko sila na tiyempohan tay, dumami nga sila. Napansin ko din yung pinakawala nating bayawak. Dumami rin. Tingin ko nagsisilbing pagkain na rin sila sa ibang hayop bukod sa mga dumalaga at inahing nagkalat sa lupain. Sagot naman ni Isay na naghuhugas ng kamay. Ano namang luto ang gagawin natin dyan? Tanong naman ni Caridad na papasok sa bahay na bitbit ang isang malaking buslo na pinaglalagyan ng sinilong na damit galing sa sampayan. Ako ang magluluto. Adobo. Sagot naman ni Mang Marco na pinuwestohan na ang kusina. Nag-umpisa na itong kumuha ng mga gagamitin. Nilapag ni Caridad ang buslo ng mga damit sa mahabang sopang kawayan. Nag-umpisang magtiklop ng mga damit. Tinapon sa anak ang mga mata na kasalukuyang umiinom naman ng tubig. Lalong tumingkad ang pagkamorena ng balat nito. Halatang nagbilad maghapon sa arawan. Ganon ito kapag Sabado at Linggo na walang pasok. Pagtapos ng mga gawain sa loob ng bahay, hindi ito makalis sa tahanan. Lumalabas upang tignan ang mga tanim, ang mga alagang hayop, kapag pinayagan naman, nangangaso. Magtatapos ka na sa 1 linggo. May gusto ka bang regalo? Tanong ni Caridad sa napatingin sa kanyang anak. Napalunok ito bago pinaling ang mata sa amain. Saglit nagkatitigan ng dalawa. Tumango ng marahan si Mang Marco, tila hudyat upang sabihin na sa inay nito ang isang bagay na napag-usapan na ng dalawa. Hindi na bago ang ganong gawi kay Caridad. Mas malapit ang loob nito sa amain. Madalas lagi siyang napag-iiwanan sa mga pasyang ang mag-ama ang nag-usap muna bago siya isali. Makatatay si Isay. Ripleho. Hindi siguradong wika ng dalagita na kinataas ng kilay ni Caridad. Hindi ka sigurado? Anang ginang, namingiting nabubuo sa bawat sulok ng makopang kulay ng mga labi. Hirap na ho kasi akong gumamit ng baslay, lalo at ang nais kong hulihin sa pangangaso ay mabibilis na magsitakbong baboy ramo. Hindi ho ako makasabay. Natatakot naman ho akong sabihin sa inyo baka hindi niyo ho ako payagang bumili nun. Alanganing paliwanag ni Isay sa natawang ina. O siya, sige. Ihuli mo ako ng pinakamabilis na baboy ramo kapag nabili ko na ang rifle mo. Napangiti ng madami si Isay bago lumapit sa ina at niyakap ito. Namimilog ang mga matang napatingin sa amain na tumango-tango at muling binalik sa ginagawa ang atensyon. Nakaupo si Caridad sa banig na nilatag ng asawa, kumakain ng saba, pinapanood ang mag-amang masinsinang nag-uusap habang sinusuri ng dalaga ang isa sa 8 usang nakakulong sa malaking kahoy na kahon. Galing pa sa Visayas ang 8 usa, nais paramihin sana kung suswertehin sa malawak nilang lupain. 3 ang lalaki at ang iba naman ay mga babae na. Malaki ang binayad ni Caridad sa mga inangkat na usa galing sa isang kaibigang mangangaso rin. Tahimik at lihim na naibiyahe patungo sa kanyang lupain. Bagamat may pilandok sa kanyang lupain na halos kamag-anak ng usa, gusto pa rin ni Caridad na mapuno ng hayop na iyon ang malawak niyang teritoryo. Bukod sa nakakatulong ito sa kalikasan, nagiging pantawid gutom niya rin kapag hindi siya nakakapangaso ng tao. Ang plano ni Mang Marco, pakawalan ang mga usa, ngunit may naisip na laro si Caridad para sa kanyang anak na dalagita. Isa pa, nais niyang malaman kung unti-unti na bang sumisipa na ang ilang katangian ng pagiging kodayon kay Isay, kahit hindi pa ito nayayanggaw bilang isang aswang. Sapagkat natural na unti-unting lalabas ang ilang kakayahan ng kodayong lahi sa taong dinadaluyan ng purong dugo nito. Gayon rin kasi siya nang nagdalagita siya. Mas luminaw ang kanyang mga mata. Lumiksi ang kanyang mga binte at ang pang-amoy niya ay lumakas. Hindi man kasing lakas ng purong ordinaryong aswang. Lamang pa rin naman ng ilang antas sa ordinaryong tao.
Alam niyang hindi magtatagal at ikukonsulta na rin ni Isay ang bagay na iyon sa kanya. Ngunit nais niya talagang matuklasan agad kung tama nga ang kanyang hinala. Nakapili ka na ba? Tanong ni Caridad na kinalingon ni Isay sa ina. Kumuha ng isang pirasong presang hinog ang ginang sa basket ng mga prutas na dala. Lumapit at pinakain sa napiling usa ni Isay. Tapos ay tinalian ng lasong kulay pula at binuhol sa isang paraan na madaling matatanggal. Akmang aabutin ni Isay ang usa upang doblehin ang pagkakabuhol ng laso, ngunit sinabi ng batang ginang na wag. Bagamat kinataka, hindi na kinuwestiyon niya ni Isandra. Bibigyan kita ng 5 oras. Kailangan ibalik mo sa akin ang usa na ito. Bili ni Caridad bago pinakawala na ni Mang Marco ang mga usang mabibilis na nagsitakbuhan at sumuot sa kadawagan, kasama ang usang tinandaan ni Caridad. Namimilog ang mga matang napatingin si Isay sa inabot ni Caridad mula sa isang mahabang tampipin na siyang dala ng kanyang ina kanina. Nilabas roon ang nakabalot pa sa pranelang puti na rifle. Napalunok pa si Isay nang mahawakan ng 2 kamay ang armas. Naglakbay sandali ang isa niyang kamay sa may kahabaang nguso nito. Sa hawakan na binubuo ang kalahati ng makinis na uli ng kahoy, palamuti, sa bawat sulok ng hawakan at sa gatilyo. Ang tatay niya ang nag-abot ng mga bala na agad kinuha ni Isay. Mabilis na na-set up ang armas. Alam niya gamitin iyon sapagkat hindi lang iilang beses siyang nanghiram ng parehong modelo ng ganoong rifle sa kaibigan ng kanyang ama. Isang bagay na hindi naman tuwirang inilihim nila kay Caridad, ngunit hindi naman naikwento. Ngunit sa parte ni Caridad, updated siya sa lahat. Bilang niya ang mga sandali na umuuwi si Isay na amoy pulbura ang mga kamay, kahit ilang beses pa nitong hugasan sa ilog ang 2 mga palad. Isang matamis na ngiti ang iniwan ng dalagita sa mag-asawa bago tinungo ang daang tinunto ng mga usa. Kay bilis ng panahon, parang kailan lang, tinuturuan ko pa siyang gumamit ng mga baslay. Mahinang komento ni Mang Marco na nakatingin sa daang pinaglahuan ng dalagita. Baslay-baslay ka pang nalalaman dyan? 1 taon na rin siyang humahawak ng rifle. Alam ko, hindi pa kasama ang barel de hangin na una niyang nahawakan bago iyon. Konsentidor kang ama. Pakunwaring sita at buko niya sa asawang napakamot ng batok. Natatakot sa'yo baka raw kagalitan mo. Natatawang sagot ni Mang Marco sa humalukip-kip lang na si Caridad. Kunwari ay umingos. Nawala lang ang kunwaring pagmamarakulyo ng yapose ng asawa at pinupog ng halik. Huwag dito, makati yung banig. Natatawang pigil ni Caridad sa naninibasib na asawa. Napapalatak si Isay na makita ang lasong tinali ng kanyang ina sa usang tinandaan nito na nakasabit na sa isang mahabang sanga ng dayap. Marahil tumalon at yun nga, nasabit ang laso. Kung bakit naman kasi hindi hinayaang doblehin ang pagkakabuhol. Bahagya siyang umupo at sinipat ang mga bakas ng paa ng mga usang naparaan sa kanyang kinaroroonan. 3. Marahil sa ibang gawi tumakbo ang iba, ngunit malinaw na ang tinandaan niya ay rito tumungo. Saglit na isip ni Isay kung para saan ba ang ginawang pagpapakain ng kanyang ina ng presang hinog sa usang napili niya. Alangan naman na amoy niya ang bibig ng mabaril na usa. Kung walang bakas ng presa sa hininga nito, sayang ang hayop. Isa pa, may ilog sa kanilang lupain. Malamang sa malamang, iinom ang ilang usa kung mararaanan ng tubig. Idagdag pang maaring manginain ng mga ito sa dami pa naman ng mga prutas, damo at halaman na nasa kanilang lugar. Ngunit kilala niya ang ina. Hindi ito gagawa ng isang bagay kung wala itong dahilan. Naiiling na sinundan niya ang mga bakas patungong timog kung saan marami silang tanim na pechay at singkamas. Saglit lang, nakita na ni Isay ang 3 usa na nagpipesta sa mga nakahilerang pechay.
Babae ang kanyang tinandaan sapagkat hindi naman kawalan iyon sa ilan pang babae na kasama nito. Maingat na lumapag siya sa lupa. Masyadong malakas ang tenga ng yaring mga hayop. Panay nga ang pag-angat ng kanilang ulo mula sa abalang panginginain. Ang bola lang ng kanyang mga mata ang gumagalaw, nang kung saan may ilang usapang dumagdag. Halos magkakamuka at iisa ang bilog ng mga katawan ng mga babaeng usa na pinakawalan niya. Paano niya malalaman ang pagkakaiba sa mga iyon? Naisip na lang ni Isay na humuli ng isa at roon itali ang lasong pula. Ngunit nag-aalangan siyang baka malaman ng kanyang nanay ang pagkakaiba. Aswang ito, malakas ang pang-amoy. Marahil iyon rin ang dahilan kung bakit pinakain ito ng presang prutas. Iinit na sana ang ulo ng dalagita sa kaiisip ng paraan, ngunit nag-angatan ang mga ulo ng mga usa. Tapos ay nakarinig si Isay ng tili na galing sa baboy ramo. Manday tumatakbo papalapit sa mga usa. Marahil nanibago sapagkat bago ang ganoong hayop sa kanilang teritoryo. Pinorma ni Isay ang ripleng dala. Bahala na, pipili na lang siya ng babae at sisisihin ng ina kung mabibisto nito na mali ang usang maiuuwi niya. Ngunit ang saglit na pagpikit ng isa niyang mata upang asintahin ang napiling hayop ay natigil. Napatingin si Isandra sa lupang kinaluluhuran niya ng isang paa. Tila kasi ramdam niya ang pagtakbo ng baboy ramo sa lupa, kung gaano ito kabilis at kung gaano kalayo mula sa kanya. Nang mag-angat siya ng paningin, napatingala ang dalaga sa samyong umikit sa tongki ng kanyang ilong. Mula sa kabilang bahagi ng lugar na kanyang kinaroroonan, naaamoy niya ang mahinang samyo ng pilandok, nanginginain sa isang mabungang kamatis. Hindi siya nagkakamali, ganoon na ganoon ang samyo ng hayop pag kanyang pinapasan sa balikat at malapit ang naaamoy. Nagahalo ang lupa, ang sikat ng araw at alikabok sa makapal nitong balahibo. Wala sa sariling napatitig si Isay sa pilandok na sa kanya rin nakatingin. Ngumunguya pa ito at langhap na langhap niya ang matapang na bango ng dahon ng pandan. May isang panig ng lugar di kalayuan sa kanyang kinatatayuan ang taniman nila ng naturang dahon. Marahil napadaan naman ito roon bago manginain ng mga kamatis. Paanong? Hindi maiwasan ni Isay na maitanong sa hangin ang bagay na nararanasan sa mga sandaling iyon. May kakaiba, tila may isang bagay na ngayon lang gumana sa kanyang sistema. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina kung paano raw ito mangaso. Kung paanong nalalaman na sa lugar na kinatatayuan, nahuhulaan ang bilang ng mga taong nasa paligid at malapit. Tila ba tumigil ang sandali at nang ilipat niya ang paningin sa kinaroroonan ng mga usa, tumatakbo na ang mga ito. Nabulabog sa baboy ramong dumating. 2 usa ang nahuhuli sa grupo. Naabutan ng baboy ramo ang isa. Sinuwag dahilan upang hindi na mabawi ang panimbang at dumulas. Nahagip ang isang kasamang tumatakbo na siyang sinuwag rin ng baboy ramo. Humampas sa isang batuhan ang pobreng usa. Mabilis na nakabawi at tumakbo muli. Ngunit 2 bagay ang nangyari na kinamangha ni Isay. Una, napanganga ang usa saglit. Tila ba sumagap lang ng hangin o marahil nabigla sa paghampas ng katawan sa matigas na bagay. Pangalawa, may kung anong lumabas sa bunganga nito. Isang mahinang asap na agad umakyat sa hangin at dinala sa kanyang gawi. Ang tila naging pising asap, tumuloy sa kanyang ilong. Halo-halong samyo galing sa hayop, mga kinain nito. Pechay, dahon ng kamote, at ang matamis na samyo ng presa. Hindi napigilan ni Isay na mangiti ng maluwag habang sinusundan ng tingin ang iika-ika pang asong nahuhuli sa pagtakbo. Abot tanaw pa. Pinuwesto niya ang rifle ngunit biglang nagbago ang isip sapagkat inalis ang pagkakaasinta sa hayop. Sayang, aniya sa sarili. Binaba niya ang rifle sa lupa. May naisip na nais patunayan.
Tuluyang nawala sa magkakatabing puno ang mga usa. Tumakbo si Isay, sumunod. Nakita niya pang umingit ang baboy ramo ngunit hindi na sinundan ang mga nagtatakbuhang usa. Nalingonan niya na bumalik ito sa isang bahagi ng halamanan kung saan naroroon ang apat na maliliit na biik. Muling binalik ni Isay ang atensyon sa pagtakbo. Mabibilis na naiiwasan ang mga nakaharang na puno. Naabutan pa niya ang isang usang kanyang pakay. Muli niyang binilisan ang mga binte. Napapantastiko sa bagong bilis ni taglay ng kanyang katawan. Hinanda niya ang mga kamay na akala mo ba ay huhuli lamang ng manok na nakakawala sa kulungan. Isang pagtalo ng kanyang ginawa. Dinaluhong ang usa. Niyakap. Napapikit si Isay nang padausdos na napahiga siya. Kayakap ang usa. Nagpupumiglas ito. Malakas. Ngunit lalong humigpit ang mga bisig ng dalagita. Maigi na lang patalikod niyang nayakap ang hayop. Binaon niya ang muka sa likod ng usa. Yumuyugyog ang mga balikat niya sa halakhak na pinipigilang sumambulat. Umingit ang usa. Tila ba paraan nito ng pag-iyak. Lalo niyang nalanghap ang samyo ng presa sa hininga nito. Tila ba teddy bear na inakap pa ni Isay ang hayop ng mas mahigpit. Nanggigil. Parating na ang anak mo, umayos ka. Babala ni Caridad sa asawang hinihingal pa habang sinusuot ang kamisendro. Kinuha ng batang ginang ang isang bimpo at pinunasan ng asawang natatawa ng walang tunog. Hindi pa rin lubos maisip kung bakit kahit ito ang nagtrabaho sa mabilisan nilang pagniniig ni hindi man lang hinapo, daig na daig pa rin siya. Malapad ang ngiti ni Isay nang salubungin ng ina. Karga pa nito ang usang pagal sa kakapasag. Tila ba maamong tupa na lang na sa lupa na tuon ang mga mata. Sinabi ni Isay na babalikan na lang niya ang rifle nang hinanap iyon ng kanyang ina. Hindi niya kasi magawang bitawan ang usa. Nayakap-yakap ngayon. Nay, may kakaibang nangyari. Naamoy ko sa hangin yung presang prutas na kinain niya. Tila hindi pa rin makapaniwalang balita ng dalagita. Sinapo ni Caridad ang bawat pisngi ni Isay. Hinalikan sa noo at tungki ng ilong ang nag-iisang anak. Hindi na ako nagulat. Alam ko, ilang buwan mula ngayon, lilitaw na ang mga kakayahan mo bilang isang kodayon. Matamis na pagkakangiti ng ginang sa anak. Itay! Tawag ni Isay sa ama na kumaway lang mula sa banig na kinauupuan nito. Dumating ang takdang araw na kailangan ng pagbawalan ni Caridad ang anak. 16 na ito, ganap ng dalaga ang katawan at mahalimuyak ang birhen na dugo. Ang unang tag-init na hindi niya pinayagan ng anak na mamasyal at manood ng moro-moro at ilang palabas sa bayan tuwing mahal na araw. Mahirap na. Iilan lang ang mga aswang na may kaalaman sa lahing kodayon at purong tao ang katawan ng kanyang anak. Hindi man gala ang kanyang si Isay, ang kaibigan naman itong si Candida ay hindi mapakali sa bahay, lalo at walang eskwela. Ang kinalabasan, hindi nga sumama ang anak sa matalik nitong kaibigan, lalo nang dumayo ang pamilya nito sa Batangas upang maligo sa dagat. Alam niyang lubos na maninibago ang nag-iisang kaibigan ng anak. Ngunit kailangan. Isa pa, maayos niyang piniliwanag kay Isay ang lahat na naintindihan naman ito. Magdadalawang linggo, sinilip ni Caridad ang anak na abala sa ginagawa isang hapon. Nag-iingat lamang tayo. Ani Caridad sa anak na nasa likod ng bahay at nagsasampay ng sinampay. Nilingon ni Isandra ang ina, ngunit hindi na umimik. Isang tipid na pagtangulang ang sinagot. Umupo si Caridad sa isang bangko. Pinanood ang anak na maingat na tinatanggal ang pagkakakapit ng kahoy na sipit sa bawat laylayang nakasampay na damit. May katangkaran ng kanyang si Isay. Mas natangkaran pa nga siya nito. Pinagtataka niya lang na parang wala itong interes sa mga lalaking nakakasalamuha sa eskwela.
Alam niyang may mga lumiligid rito, ngunit bukod sa aktor na si Eddie Gutierrez, wala itong naikukwentong lalaki na hinahangaan man lang. Anong iniisip niyo, Nay? Ani Isandra sa kumurap-kurap na ina. Umupo ang dalagita sa kanyang tabi. Nilapag sa kandungan ang buslo ng mga nasamsam na damit at pinili-pili. Niisip ko lamang yung mga dadayong aswang ngayon sa Antipolo. Pagsisinungaling ng ginang. May paliwanag ho ba kung bakit tuwing tag-init mas matindi ang kalam ng tiyan ng mga aswang? Tanong ni Isay sa kumibit lang na si Caridad. Ang totoo hindi ko alam, ngunit kung sakaling naabutan ko ang aking mga magulang, maaring may sagot sila. Ang tiyahin ko kasi, limitado lang ang mga nalalaman. Gawa ng hindi naman talaga palakwento ang aking nanay raw noon. May ilang naibahagi sa akin si Dolores, ngunit hindi ko alam kung bakit may parte sa akin na hindi naniniwala sa kanya sa lahat ng mga bagay na kanyang binabahagi. Marahil kapag nasira na ang tiwala mo sa isang tao o sa katayuan ko ay aswang. Kapag nasira na ang tiwala, minsan hindi na maibabalik yun. Kaya pagdating kay Dolores, diskumpiyado ako. Mahabang sagot ni Caridad kay Isandra. Hindi nagsalita si Isay. Tinutupi na ang mga damit at nilalapag sa tabi nito. Isang gawing alam ni Caridad na nais makinig pa ng anak sa mga sasabihin niya. Si Isay kasi ang tipo ng taong mahilig lang makinig. Hindi pala salita tulad ng ama nito, ni Gabriel. Naiisip mo bang maging katulad ko? Tanong ni Caridad na kinatigil ng mga kamay ni Isay sa pagkilos. Agad tumapo ng mata ng dalagita sa kanyang ina. Bumuka ang bibig ni Isay ngunit tila hindi mahamig ang sasabihin. Walang pilitan rito, Isay. Ang pagiging ko dayon, hindi ko ipipilit ni ipagkakait sa'yo. Tingin ko, karapatan mong mamili kung anong nais mong tahakin. Ayokong matulad ka sa akin na napilitan lang dahil sa kagagahan ng isang baliw na aswang. Anito pa na kinabalik ni Isay sa pagtutupi ng damit. Namayani ang saglit na katahimikan bago sumagot ang dalagita. Bilib na bilib ho ako sa inyo, alam nyo yan. Ang tingin ko nga ho sa inyo minsan, si Supergirl. Ngunit nitong mga nakaraan, napapag-isip-isip ko ho, nakikita ko ang sarili kong narito lang sa ating lupain. Marahil kukuha ho ako ng ilang klase ng pananahi. Alam nyo naman ho na bukod sa pangangaso, gusto ko rin hong yumari ng damit minsan. Mahabang sagot ni Isay na kinatango ni Caridad. Malinaw na sa ngayon napagpasyahan na hindi mo na magpapayanggaw. Ayaw mo ba ng ibang propesyon kung mananatili kang tao? Mag-teacher o kaya mag-nurse? Tanong ni Caridad na kinakibit ni Isay. Mahabang aralin ho yun at alam nyo naman mabilis ako maburyo sa mga papel at mga libro. Klase tungkol sa agrikultura maaari pa. Makakatulong sa hilig ko rin sa pagtatanim. Ngunit mas gusto ko hong laging tumatakbo sa kasukalan at nangangaso. Parang hindi ko ho ata kaya yung maraming responsibilidad, yung maraming isipin. Paliwanag ni Isay na kinatango-tango ni Caridad. Lihim nitong naipagpasalamat na hindi ni Isay nakuha ang isip ng tunay na ama nito. Wala namang masama sana na maging maambisyon tulad ng dating katipan na si Gabriel. Ngunit kapag isang aswang, hindi madaling pagsabay-sabayin ang lahat. Ang propesyon, ang kalam ng tiyan, ang ambisyon na tingalain ang lahat. Laging hahadlang ang kalam ng tiyan, laging nakaamba ang pangambang matuklasan ang tinatagong katauhan. May ilang aswang naman na may propesyon ngunit karamihan talaga sa populasyon ng mga aswang. Piniling tahimik na landasin ang tahakin. Mas kombinyente, hindi gaanong komplikado ang lahat. May sasabihin pa sana si Caridad ngunit umihip ang hangin. Napalingon ang kodayon sa direksyon kung saan malapit ang daan sa bukana ng kanilang teritoryo. Napatayo ang ginang. Bakit hunay? Tanong ng dalagita sa napakunot noong ina. Nasa bukana ng gate ang mga magulang ni Candida.
bakas ang lito sa mukha ni Caridad na maglakad palayo. Ang dalaga naman ay agad siyang sinundan. Wala ho si Candida dito. Kahapon pa po ng umaga yung huling pagkikita namin. Wika ni Isay habang inaabutan ng inumin ang mga magulang ng matalik na kaibigan. Nagkatinginan na mag-asawa. Namumula na ang mata ng nanay ni Candida, halatang kanina pa umiiyak. Sabi ko nga sa'yo, magpapaalam yun eh. Tila pigil ito sa emosyong kinuyom ang mga kamao. Sa lupa na patingin ng ginang na humihikbi na. Ang asawa naman ay napasapo sa noo, halatang hindi malaman ang gagawin. Ano bang nangyari? Tanong ni Caridad na pasalit-salit ang mga mata sa mag-asawa. Nagwawali siya sa likod ng bahay tapos nakarinig ako ng parang may mga nagtatanong, ibang boses, tapos ilang pagpadyak sa dingding. Paglabas ko yung walis nasa lupa, hindi natapos ang ginagawa. Tinakbo ko si Betong sa kwarto. Halos mabulol sa hikbing pinipigilan ang ginang habang pinipilit na magsalaysay. Tumindig sa pagkakadulog ang ama ni Candida. Mabilis na lumabas ng bahay. Nang tinanong, sa pulisya raw magre-report. Maliwanag na dinukot ang kanilang anak. Pasunod na ang ginang ngunit pinigilan ni Caridad saglit. Nilinga ng kodayon ang nag-aalala na ring anak. Sinabihan na wag aalis sa kanilang lupain. Antayin ng ama na darating ilang oras na mula ngayon. Sasama siya sa mag-asawa. Baka may maitulong siya na agad kinatango ni Isay. Hinatid na lang ng tanaw ng dalagita ang ina kasama ang magulang ng kanyang kaibigan. Ramdam ng dalagita ang masalsal na pintig ng kanyang puso. Umuusbong ang takot para sa matalik na kaibigan. San ito naroroon? At kung sakali, bakit ito dinukot ng konsino? Pinilig ni Isay ang ulo, mandi binubura ang munting sagot sa katanungang nilikha ng kanyang isip. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Pagdating sa likod bahay kung saan nakatira ang mag-asawa, pinigil ni Caridad na sumingasing. Napapikit na lang ang batang ginang, maging ang pagkiskisa ng mga ngipin ay kanyang hinamig. Alam niya na ang nangyari. Nilingon niya ang panaypahid sa pisnging nanay ni Candida. Tinuro ang wales, ang inipong mga dahon na nagkalat. Halatang nasipa ng dalagita sa ginawang panlalaban ng kung sinong damuhong dumukot rito. Madamo ang ilang bahagi ng lupang naroroon ngunit malinaw niyang nakikita ang ilang bakas ng paa. Hindi pa halos nahahalata ng mata, ngunit amoy na amoy niya ang sangsang ng malansang nabubulok na laman na hinaluan ng burak. Mga ordinaryo. Tumingala saglit si Caridad sa ere. Walang samyo sa hangin. Marahil may kakayahang magtago sa hangin ng samyo. Ngunit sa lupa, hindi. Isang bagong kakayahan ang natuklasan ni Caridad. Ngunit bakit hindi niya nararamdaman sa lupa ang mga ordinaryo? Gayong amoy na amoy niya ang samyo ng paa nito. Ilang katanungan ang sabay-sabay na umusbong sa kanyang isip, ngunit hindi na siya nabigla pa. Iba't iba ang kakayahan na tinataglay ng mga aswang o yung nabiyayaan na magtaglay niyon. Maigi na lang at hindi pulido ang kakayahan nito, sapat upang masundan niya. Pinagkaluno ang ordinaryo ng mga paang walang sapin. Susubukan ko maghanap sa paligid. Manatili ka rito at bantayan mo ang mga anak mo. Siguro naman nakapag-report na si Betong. Kung wala pang isang oras mula nang nangyari ito, andito pa sa paligid ang damuhong dumukot kay Candida. Mahabang wika ni Caridad bago nagpaalam sa ginang na napasandal na lang sa dingding. Humagulgol sa pag-aalala na nararamdaman. Lumabas ang dalawang kapatid ni Candida mula sa loob na agad inakap ng ginang. Nang tuluyang makalayo sa bahay na pinanggalingan, sumuot si Caridad sa kasukalan. Hinubad ang sapin sa paa. Wala talaga siyang nababasa sa lupa. Mahinang singasing ang kanyang pinakawalan bago sinundan ang mga yapak ng ordinaryo. Halatang sinubukang lumagpas sa kanyang teritoryo dahil may ilang patak ng dugo siyang nakita
sa isang bahagi ng magkakatabing puno ng apitong, kung saan may mahabang bakod ng pader na siyang naghihiwalay sa kanyang lupain at sa lupain na hindi na niya sakop pa. Sunod-sunod na pagdura ang ginawa ni Caridad nang makarating sa pababang lupain, kung saan tumugpa ang mga yapak ng kanyang sinundan. Sakalang niya nahagip sa hangin ang mga ordinaryo. Hindi na siya nagtaka, mahal na araw at talagang maraming dayong aswang ngayon. Kaya nga halos itago niya sa tokador ang kanyang si Isay upang hindi humalo ang samyo nito sa hangin. Alam niyang hindi mapipigilan ang mga katulad niya na iba ang kalam ng tiyan. Isang kubo ang kanyang nasumpungan malapit sa bangin. Muling suminghot siya sa hangin. May ilang tao siyang nalalanghap malapit at lahat nanggagaling sa kubo. Nabasa niya na sa wakas ang mga ordinaryong nasa paligid. 5. Kiniling ni Caridad ang leeg. Tamang-tama, gutom na rin siya. Tumalsik ang pintuan nang sipain ni Caridad iyon. Naigtad pa ang 3 aswang na akmang tatanggalin ang pagkakatali ng dalagitang hinahanap niya at ng 2 babae pang birhen. Tamang-tama lang pala. May kung anong dinukot si Caridad sa bulsa, tapos ay hinipan sanhi upang ang 2 birhen na babaeng nakatingin sa kanya ay mamigat ang mga talukap. Makatulog. Hindi na nila kailangan masaksihan ang madugong pagpatay niya sa 3 aswang. Naipagpasalamat ng batang ginang na tulog si Candida di kalayuan. Humarap sa kanya ang 3 aswang. Nagpalit anyo, sumingasing, nilabas ang mga mahabang kuko at matatalas na pangil. May ilang pagtakbo, papalapit si Caridad na naulingan pa. 2. Hindi na nakapagtanong ang 3 aswang. Mabilis na sumugod ang kodayon sa kanila. Ilang paghalihaw lang, gumulong ang 3 ulong pugot. Kasabay ang pagbagsak ng mga katawan. Nakarinig si Caridad ng pagsugod sa likod na agad niyang hinarap. Sa isang mabilis na pag-atake, nadukot niya ang 2 puso ng kakarating pa lang na mga ordinaryo. Walang buhay na bumagsak rin ang kanilang mga katawan. Agad niyang sinipat ang kaibigan ng anak. Wala namang sugat sa katawan maliban sa ilang pasa sa braso at sa isang pisngi. Marahil sa panlalaban na ginawa. Inuna munang kunin ni Caridad ang mga bangkay ng ordinaryo. Saglit lang ang epekto ng pampatulog. Maigi na yung wala silang bangkay na magkikisnan. Matapos maitago ang pagkaing bubusog sa kodayo ng 2 araw rin, ang mga babae naman ang kanyang binitbit. Dinala sa isang ilalim ng punong balete. Tinanggalan ng mga tali, maging si Candida. Sandali lang magkakamali na ang mga ito. Ilang panghihipnotismo lang ang kanyang gagawin upang mabago ang mga ilalahad na impormasyon na manggagaling sa 3. Madali na iyon. Sasabihin niyang natagpuan niya ang 3 sa ilalim ng puno, mga nakagapos. Magsisisigaw siya kunwari na kinagising naman ang 3. At pagtakas na nakita niya kuno ng mga dumukot. Tapos ang istorya. Pasigaw na tinawag ni Isay ang amang nakasakay sa isa sa mga alaga nilang kalabaw, si Kalakian. Ang barako nilang alaga na minsay nakakatuwa ang hiramin ng ilang kaibigan ng kanyang itay upang ipangsuwag sa ibang barakong kalabaw rin. Ngunit bihira lamang yon, naawa ang kanyang ama sa hayop. Ngunit parte na ata ng kultura ng ilang magsasaka na may alagang kalabaw na minsan ay pagsuwagin o ilaban sa isa't isa ang kani-kanilang mga alaga. Iilan sa kaaliwan pag tapos na ang pagsasaka at nagkakasama-sama. Lumingon ang kanyang ama sa kanyang direksyon. Kumaway. Niyaya na niyang umuwi. Padapit hapon na kasi. Sumigaw ng pasagot ang kanyang ama. Oo raw. Itinuro nito ang buslo na nasa ilalim ng punong mangga kung saan may lamesang siyang kinakainan nila pag inaabot ng tanghalian tuwing nasa bukid. May ilang pinggan roon
Sigurado siyang pinagkainan ng kanyang ama. Patungo na siya roon nang makarinig na sumigaw ang kanyang ama. May inaawat, may pinipigilan. Hindi na napansin ni Isay maging ni Mang Marco na ang isa pala nilang barakong kalabaw ay nakakawala sa pagkakatali di kalayuan at pasugod naman kay kalakian. Susuwag. Sumigaw si Isay, sinabing bumaba na ang ama na akmang susundin, ngunit huli na. Nagtagpo ang mga sungay ng dalawang barakong kalabaw dahil hindi nakapaghanda si kalakian, ininda nito ang atake. Halos mapatihaya sa lakas ang kalaban. Hindi naman napaghandaan ni Mang Marco ang biglaang sitwasyon. Hindi nakakapit ng mahigpit sa taling hawak. Nalaglag sa lupa. Plakdang napahiga. Marahil ininda ang pagkakabagsak, hindi agad nakahuma ni makagulong. Sumugod ang kalaban na kalabaw ni kalakian. Natapakan ang likod ni Mang Marco. Hindi agad nasaklolohan nang patakbo palapit na si Isay. Halos madapa si Isay sa pagtakbo upang malapitan ng amaing bumagsak sa lupang mabato. Sumugod na rin si kalakian. Napalayo ang dalawang kalabaw sa natapakan na si Mang Marco. Sa punito ang pigi at likod. Nakaawang ang bibig. Nais marahil sumigaw, ngunit hindi matagpuan ang boses. Hindi malaman ni Isay kung saan nahawak sa amang namimilipit sa sakit. Tarantang sinasabi ni Isay ng paulit-ulit na huwag kumilos. Tinampal ni Isay ang sariling pisngi upang makapag-isip ng maayos. Isa sa kapintasan ni Isay ay napapatta at nabablangko pag natataranta. Lalo kapag mahal niya sa buhay ang nasasaktan. Nilalamon ng pag-aalala at hindi nakakapag-isip ng matino. Palipat-lipat ang mata kung saan-saan. Pinilit niyang mag-isip. Ang kanyang ina. Tatay, hihingi ako ng tulong sa sandali lang ha. Halos mabulol ang dalagita sa pagsasalita. Lakad takbong tinungo ang daan upang mapuntahan ang unang bahay na kanyang masusumpungan. Paglabas ng kanilang lugar, ngunit hindi pa siya nakakalayo na makita ang isang taong nakatayo di kalayuan. Lalaki. Nahagip niya ang mahinang samyo nito sa hangin. Samyong rosas. Isang kudayon. Kinusot ni Isay ang mga mata na nag-uulap upang mapagsino ang estranghero. Si Gabriel, ang kanyang tunay na ama. Gumuhit ang pag-asa sa mukha ng dalagita. Lakad takbong nilapitan ang tunay na ama. Humingi ng tulong sa nabubulol na pagpapaliwanag. Sinabing kailangan ng tulong ng amain nito. Paulit-ulit na halos na nagsasalita at nagpapaliwanag si Isay. Kinuha ng dalagita ang isang kamay ni Gabriel. Hinahatak, ngunit napatingin sa ama nang hindi man lang ito kumilos. Tuluyang sinipat ni Isay ang mukha ni Gabriel. Ngayon lang niya nakitang tila iwas itong tagpuin ng kanyang paningin. Sa isang direksyon, nakatuon ang itimang mga mata. Kuyom ang mga kamao. Halatang tiimbagang. Tay, parang awa mo na, tulungan mong tatay ko. Naputol ang sasabihin ng delegita nang hatakin ni Gabriel ang kamay nito. Tumalikod. Tinawag pa ni Isay ang ama, ngunit humakbang si Gabriel upang lumayo sa anak na panay ang pasalit-salit ng tingin sa amang nadiskrasya at sa kanyang tunay na ama na bisita naman niya ngayon. Hindi ko kayang hawakan siya. Gutom ako. Malamig na sagot nito sa napatdang dalaga. Hiniling ni Isay na sabay silang humingi ng tulong. Mabilis ito. Mas makakakuha ng taong makakapunta sa kinalalagyan ng kanyang ama. Ngunit umiling si Gabriel. Humarap at sinalubong ang luha ang mata na nag-iisang anak. Hindi ko siya nais tulungan. Kapag nawala siya, babalik kayo sa akin. Malamig nitong sagot na kinapatdaan ni Isandra. Ang mga kamao naman ni Isay ang kumuyom. Nangangalit ang mga bagang. Isang matalim na tingin ang iniwan sa amang napayuko bago nanakbo si Isay palayo. Panay ang pasasalamat ng mga magulang ni Candida kay Caridad. Sa hindi malamang dahilan, biglang kumabog ang puso ng kudayon. Napatingin siya sa labas ng klinikang kanilang kinaroroonan.
may mali. Agad nagpaalam si Caridad at sinabing uuwi na kinatango naman ng mag-asawang hindi magkamayaw sa pagpapasalamat sa kanya. Lalong bumilis ang takbo ni Caridad nang marinig ang sigaw ni Isay na halatang tumatakbo. Nalanghap niya rin ang bagong samyo ni Gabriel. Lalong sinalsal ng kaba ang kanyang dibdib nang makaamoy ng sariwang dugo. Napahiyaw pa si Isay nang dagitin ng ina, hinuli at tinanong kung ano ang nangyayari. Tanging Tatay Marco lang ang nasabi ng napapaos na dalagita, sabay turo sa bukid na agad tinungo ni Caridad habang tila manikang karga si Isay sa isang braso. Nabali ang gulugod ni Mang Marco. Malakas na nahampas sa isang matigas na bagay, sabi ng doktor sa ospital na pinagdalhan ng mag-ina. Bukod roon, natapakan pa ng kalabaw, dahilan upang lalong madiin ang nabaling buto. Agad kumalat ang pagdurugo sa loob ng katawan bago padalhin sa ospital. Patay na raw ito. Iyakap ni Caridad ang walang buhay na katawan ng asawa. Umiiyak ng tahimik. Si Isay tulala sa isang tabi, ngunit panay ang agos ng luha. Kuyong pa rin ang mga kamao, nagtatagi sa mga bagang. Hindi pa niya nararanasang mapuot at makaramdam ng ganitong sakit. Mahal na mahal niya ang amain, hindi siya makapaniwalang patay na ito. At wala man lang siyang nagawa upang maisalba ang pag-aagaw nito ng buhay. Hindi nakatulong ang bilis ng kanyang mga binti. Namatay ang kanyang ama. Muling gumuhit sa kanyang balintataw ang tunay na ama. Ang kasakiman nito, ang pagtanggi na tulungan siya sa kanyang amain. May pagkakataon sana kung naitakbo agad ito sa ospital. Lubhang mas mabilis ang amang Kodayon kumpara sa kanya. Marahil hindi na mapigilan ang emosyong tinitimpi, isang impit na tili ang pinakawala ni Isay, binaon sa mga palidang muka. Nanginginig ang buong katawan sa pangigigil sa tunay niyang ama at sa sakit ng pusong umaalipin sa pagkawala naman ng kanyang amain. Isang gabi lang binurol ang mga labi ni Mang Marco sa kapilya ng Santa Rita. Kinabukasan, nagpasya na ang mag-ina na ilibing na ang haligi ng tahanan. Ang alam nilang mag-ina, halos wala ring malapit na kamag-anak si Mang Marco. May kapatid ngunit nasa Visayas pa. At wala halos balita kung saan nakatira. Desisyon na rin na mag-ina upang hindi na lalong madagdagan pa ang kanilang pagdurusa. Ayaw nilang ikintal sa kanilang mga isipan ang nakahimlay na labi ni Mang Marco. Yang gawin mo ko, Nay. Walang emosyon na hiling ni Isandra kay Caridad na tila naman tinulo sa kinatatayuan. Hindi ito ang solusyon sa pagluluksa mo. Ani Caridad na niyakap ang mugto pa ring mata ni Isay. Buho na ho yung desisyon ko. Baka pag nagmahal ako balang araw, tapos maulit ang mangyari kay Tatay Marco, hindi ko siya masagip. Hindi ko siya maprotektahan. Kung tao ako, kung mahina ako. Sunod-sunod na wika ni Isay na kinalabo ng mga mata ni Caridad. Buo na ho yung loob ko. Gawin niyo ho akong tulad niyo. Sumamo ni Isay na sinubsob ang muka sa dibdib ng kanyang ina. Hindi na nagulat si Caridad nang madat na ng anak na gising pa rin kahit ilanganing oras na. Mugto pa rin ang kanilang mga mata. Magdadalawang buwan na mula nang mamatay ang haligi ng kanilang tahanan. Hindi pa rin tuwirang nakakabawi ang mag-ina. Tila ba ang tahanan ay lumamlam. Tumindig sa pagkakaupo si Isay at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Nakamata lang si Caridad. Tumigil ang dalagita sa isang banda kung saan may upo ang laging tinatambayan ng ama kapag nagpapahinga galing sa bukid o sa kanilang maliit na negosyo sa bayan. Iba kasi ang ihip ng hangin roon. Malakas, nakakakalma. Nagbigay ng 2 buwan si Caridad sa anak. Iniisip na baka tulak lang na matinding siphayo, kaya nakapagpasya, nakapagdesisyon na magpayanggaw. Ngunit
Hindi man inuungot, alam niyang hindi nagbago ang pasya ng kanyang nag-iisang anak. Isang mahinang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nilapitan si Isay at niyakap. Sigurado ka na ba talaga? Wala nang atrasan to ha? Magkakaroon ka ng manipis na pisi ng katinuan madalas. Isa pa, kukwestiyonin mo ang sarili mo at ang prinsipyo mo tuwing kakalamang iyong sikmura. Kapag umibig ka balang araw, hindi mo maaring ilihim ng tuwiran ang lahat sa kanya. Ang tatay mo, hindi nagtanong kahit kailan. Alam niya ngunit natabunan iyon ng pag-ibig niya sa akin. Hindi niya ako tinanong kung bakit may mga gabing wala ako sa banig. Kung bakit may mga sandaling kinakailangan kong umiwas at lumayo saglit. Mahabang paliwanag ni Caridad na kinatango ni Isay. Natatakot ho ako. Ngunit handa na ho ako, Nay. Sagot naman ni Isay. Hinarap ni Caridad ang anak sa kanya. Pinakatitigan ng magang mga mata. Iisa ang kanilang wangis at iisa rin ang emosyon na nakabalatay sa muka. Naisip ni Caridad marahil isa rin ito sa dahilan ni Isay upang tuluyang makalimot. Alam niya, hihilingin na rin itong lumayo pagkatapos mayanggaw. Isa sa mga bagay na ginawa rin niya din dati. Tuluyang lilipad si Isandra sa pugad, tutuklasin ang mundo, maglalagalag. Sinapo ni Caridad ang bawat pisngi ni Isay. Pinakatitigan pang lalo ang anak sa huling sandali bago nilapat ang labi sa labi nito. Kusang bumuka ang bibig ni Isay. Tinanggap ang pinasa na bertod ng pagkaaswang sa ina. Nang tuluyang malunok, sakalang binitiwan ni Caridad ang kanyang anak. Humakbang ng ilan pa atras. Kuyom ang mga kamao na pinanood ang anak na napaupo, sumupo sa tiyan at naghihiyaw. May ilang dugo ang sinuka ng anak. Nilipat ni Caridad ang mata sa langit. Bukas ng umaga, tuluyan ng magiging kauri niya ang anak. Isang aswang. Lahing kudayon. Pagputok ng liwanag sa langit, nasa isang kubo na ang mag-ina. Nagising si Isay na ang mga mata ay nagbabaga. Roon niya unang naramdaman ang nakakapigtal na katinuang kalam ng tiyan. Nasa harapan niya ang ina ngunit ang samyo ng katawan nito ay tila tumutukso sa kanyang sarili na daluhungin ang magulang. Pinilig niya ang ulo. Nailing si Caridad, sinabing bumangon siya sa pagkakahiga at mangina-ina. Sabay turo sa dalawang ordinaryong walang malay na nakahiga sa lupa. Napasigaw si Isay nang tumubo sa mga daliri ang mahabang kuko. Ang pagtulis ng kanyang mga pangil. Nagpira-piraso ang ilang damit na kanyang suot nang magpalit siya ng anyo, isang asong itim, at walang sabi-sabing tinalon ang dalawang dayong aswang, ang una niyang pagkain ng buhay. Pinanood ni Caridad na maglinis ng katawan ng kanyang anak sa ilog. Tinuruan kung paano maglinis ng pinagkainan, kung paano pigilan ng sarili. Pinaranas na rin niya sa dalagita ang samyo ng dugong presa na kanyang tinatago-tago sa isang botelya. Hindi man sariwa ang dugo, malaking tulong ang paglanghap nito sa unang pagkakataon upang pag nakasalubong siya ng taong may dugong presa sa hinaharap, alam na niya ang gagawin. Mapipigilan saglit ang sarili. Isa sa mga araw na ito, dadali niya si Isay kay Paulina, ang kinukuhaan niya ng dugong presa, upang lalong masanay ang kanyang anak. Binigyan niya ng kakayahang pumili si Isay. Hindi niya masasabing mabuti siyang tao. Alam niyang hindi dahilan na mga taong wala lang sa matinong pag-iisip ang kanyang binibiktima. Masama o mabuti, walang pagkakaiba. Tao pa rin yun. Sa huli, maglihim man o hindi si Isay sa direksyong tatahakin ito balang araw. Sinabi niya ritong hindi magbabago ang pananaw niya at pagmamahal niya sa anak, ano't ano man ang mangyari. Nang tuluyang makapagpalit ng damit si Isay ay kapwa sila napalinga nang umihip ang hangin.
at dinala ang bagong samyo ng isang kudayon na sa kanilang ilong ay pamilyar. Napasunod ang mata ni Caridad ng tila hanging tumakbo si Isay patungo sa pinanggalingan ng samyo. Mabilis na sumunod ang ginang, nahulaan ang gagawin ng yanggaw na anak. Naabutan pa ni Caridad na sinalya ni Gabriel ang kamay ng kamaong sinalubong ni Isay, ngunit mabilis ang kanyang anak. Patraydor na umigkas ang isang kamao. Tumalsik si Gabriel at sinalo ng punong balete. Bahagyang napaangat ang puno sa lakas ng hampas ng ama ni Isandra. Hindi na ito umiwas nang muling maabutan ni Isay at isang sargong muli sa muka ang binigay ng dalagita. Muling bibitaw ng suntok ngunit gumitna na si Caridad. Mabilis sinatak sa bewang ang anak na pinapalakas ng galit sa ama. Isandra, mahina ngunit may diin na saway ni Caridad sa dalagita. Sumingasing si Isay. Nais magpumiglas ngunit humigpit ang pagkakayakap ng ina. Tumigil ito. Binaling niya ang muka kay Caridad na bagamat nanglilisik ang mga mata, ay umiling-iling naman. Pinikit ni Isandra ang kanyang mga mata. Ilang luha ang umagot sa bawat pisngi. Nang idilat, nagbabaga na ang mga matang tinitig sa amang hindi magawang tumayo sa pagkakasandal sa puno. Unti-unting humihilom na ang sugat sa muka gawa ng suntok na natamo sa nag-iisang anak. Hindi mo makukuha sa akin ang pagmamahal na inaasam mo noon pa man. Katulad ni ina, parang hindi na rin kita kayang patawarin. May diin ang mga salitang binitiwan ni Isay. Hindi maituon ni Gabriel ang mata sa mag-ina, bagamat nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Bakas ang pagsisisi at sakit na likha ng mga katagang sinabi ni Isay. Umalis ka na, Gabriel, bago ka pa mapatay ng anak mo. Muling pinatunayan mo lang sa akin kung gaano ka alipin ng pagiging makasarili mo. Malamig na wika naman ni Caridad sa dating kasintahan na bumangon at saglit tinignan na may siphayo ang mag-inang nais niyang yakapin ng sabay, ikulong sa kanyang bisig. Makasama ngunit mali na naman siya sa desisyong kanyang ginawa ngayon. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Caridad nang tuluyang mawala sa kanilang paningin si Gabriel. Muling nalusaw si Isay sa kanyang mga bisig habang humahagulgol. Kailan po kaya siya uuwi? Tanong ni Candida kay Caridad habang kumakain ang dalagita ng minindal na handa ng ginang. Pinalabas ni Caridad na tumungo sa isa nilang probinsya si Isay. Nagpakasyon. Nagpaiwan dun eh. Hindi ko nga alam kung kailan siya uuwi. Dito kasi naaalala niya ang tatay niya. Baka doon na rin siya mag-aral. Ani Caridad sa dalagitang tumango-tango na lang. Nagkwentuhan pa ang dalawa at nang dumating ang takdang oras na aalis na si Candida, inabot ni Caridad ang isang sobre at maliit na kahong papel. Ibinigay sa nag-iisang kaibigan ng kanyang anak. Sulat na 6 na pahina rin ang haba at isang palawit sa kwintas na laman naman ng kahong papel. Isang bilog na gintong palawit na may basbas upang hindi siya muling malapitan ng masasamang nilalang, lalo ng mga aswang. Nang umalis si Candida, lumabas sa likod bahay si Isay, nakahalukip-kip, sa lupa nakatuon ang nagliliyab ng mga mata. Ayos ka lang? Tanong ng ginang sa tumangotangong anak. Ilang paglunok ang ginawa nito bago nagtaas ng paningin. Ang hirap po pala paglabanan, lalo na pag tao. Kaibigan ko siya ngunit hindi maituloy ni Isay ang sasabihin sapagkat panay ang kanyang paglunok. Alam ko, dumaan na rin ako dyan dati. Hirap rin akong pakiharapan noon sila Bising. Sagot naman ni Caridad. Nay, napagpasyahan ko hong maglagalag. Ayoko ho ditong magpalipas ng pagiging yangkaw. Ani Isandra na hindi na kinagulat pa ni Caridad.